So hello guys, welcome back to my channel. So today is we're going to talk about data saving. So yung paano mag-save ng data. Tapos tuturuan ko rin kayo kung paano mag-save ng mga parts. Let's say pag nag-create ka dito ng part, dapat after pag nag-join ka, dapat nandun pa rin yung part na yun. So pero may magsasabi na ba't di mo na lang create dito na sa server instead na sa ano. Paano kung gusto ng client is mag-create siya ng part dito, hindi sa let's say, pag nagpindot yung client ng part, let's say, nag-create siya ng part dito, dapat, isa niya sa server, tapos kailangan, tapos yung server is kailangan i-save niya yung part na yon. Tapos pag bumalik siya, dapat nandun pa rin yung part na yon. So, instead na manually ka pa mag-add dito, hindi naman ganoon gagana yung ano. Kailangan, may gagawin ka doon para ma-save mo yung part na yon. So, ang una natin gagawin is yung pag-save ng data, leader stats, yung mga ganon. So, tuturuan ko kayo. So, ang una yung gagawin is punta kayo sa file, tapos i-publish nyo muna yung publish nyo muna itong place na to para ma-turn on na yung game settings sa security. So, pag na-publish nyo na, punta kayo sa game settings, security, at punta kayo sa enabled studio access to API services. Turn on nyo lang yan. Tapos, after nyan, i-save nyo. After nyo i-save yun, is gagawa tayo ng script. Tapos, gagawa tayo ng leader stats. So, game.players.player added, connect function, players.player. So, gagawa tayo ng leader stats instance.new.folder. Tapos, gagawa tayo ng pangalan ng leader stats. Tapos, gagawa rin tayo ng parent niya is player. Tapos, gagawa rin tayo ng money, instance.new, int value. Tapos, gagawa tayo ng name is niya. Yung name niya is money. Tapos, money.parent is leader stats. So, pag naagawa na kayo, ang una niyong gagawin para mag-save nun is kukuha kayo ng data store service. Yung data store service, nandito yung mga functions na kailangan nyo para maagawa kayo ng table to save. Let's say, player data. Doon nila lahat ng mga player data, lahat ng mga data ng player is doon natin ilalagay sa player data na container. So, ayan, data store. Sabihin, data store container, dito ilalagay lahat ng data ng player. Tapos insert natin siya dito para pag kinuha natin siya, let's say, pag binuksan natin yung box, tapos nakita natin yung value nakita natin yung meron siyang laman na player data. Let's say, yung player data na yun is tugma sa atin. So, kukunin lang natin yung data na yun, tapos i-set lang natin sa mga data value. So, after nyo maagawa ng data, ng container na data for each, ayun, tapos nyo maagawa ng data table, is gagawa kayo ng, una, kukunin nyo muna yung kanina na in-explain ko. Pag bunuksan natin, kailangan, kung meron tayong data doon na, let's say, may na-save tayong data doon, is kailangan kukunin lang natin. Kung let's say, kung bago pa lang tayo, is zero lang natin. Syempre, wala pa tayong data. So, wala tayong gagawin. Syempre pala, kung gusto nyo gawin yung zero, pero kung wala naman tayong data, let's say bago pa lang tayo, tapos wala pa yung pangalan natin, wala pa tayong nasa-save na data dun sa data store container since bago pa lang tayo, so wala tayong gagawin. So yung money at value natin is stay zero pa rin, so wala tayong gagawin doon. So, error message, itong ginagawa kong success at error message, yun yung binibigay ng Picol. Pag tinawag mo siyang Picol, tapos may in-insert ka dito sa Picol, let's say data, let's say gagawa tayo ng data, tapos hahanapin lang natin sa data store container kung meron ba siya laman. Itong gate async, yung parang pag binuksan natin yung laman ng container, is kailangan kung meron ba tayong data na save doon sa data store container. Kung wala, edi wala tayong gagawin. Pero kung meron, edi isa-set lang natin yung money.value natin doon sa data na yun. So, para sa get async is tumatanggap siya ng string. Yung string na yan, yung key na yan is yung mostly lagi ang ginagawa dyan is yung user ID para pag
hinanap natin siya. I mean, pag, di ba, nag-set async tayo. Let's say, di ba, yung ID natin is unique. So, kapag pag ID yung nilagay natin dito, ID, user ID, ibig sabihin, unique yun. Kasi pag may magkaroon ng parehas na display, parehas na pangalan. So, pag in-access natin yun, may dalawang player na parehas yung pangalan nila, edi parehas silang, parehas yung data nila. Let's say, manibad value ng isang parehas na pangalan is 50, tapos yung isang pangalan ng player na parehas yung pangalan is 50 rin. So, gusto natin magkakaiba yung mga datas natin. Kaya, ang nilalagay ko dito, user ID, para magkakaiba yung, let's say, pag yung data is for this player ID lang, so kung yung player ID ko is parehas doon sa player ID na yon, is ma-access ko yon. So, kailangan lalagay natin player user ID. So, para ma-access natin yung data na yon. So, kung success yun, then, isa-set lang natin yung money.value, syempre, since yung money.value is equal 0. So, isa-set lang natin sa data na yon, since meron naman tayong laman, kung sure na pag may malaman, ibig sabihin, may nasim tayo na pera, let's say 30. So, set lang natin yung money natin doon. Kung wala, i-warn lang natin no play, error getting data while getting data, or no data. It's either no data or nag-error lang siya. So, after nyan, kukuha lang kayo ng game.players. Pag nag-leave na yung player, syempre, save lang natin yung player data. So paano syempre, gagawa tayo ng data muna. Data to save, or anong gusto nyo pangalan dyan, data to save. Money, syempre, ito yun. Since access natin siya pag tuwing mag-join tayo, so kailangan data.money. So ito yun. Katumbas lang siya ng data to save .money. Tapos, kukunin natin yung leader stats player, wait for child, leader stats. Tapos, local money, leader stats, wait for child, money. Tapos, money.value. Tapos, after nyan, is kukunin lang natin, ipipikol lang natin. Yung pikol kasi, pag nag-break tong data, let's say nagkaroon ng error yung database ng Roblox. So, pag nag-error yun, magbe-break yung nasa baba nito. Let's say, ito, nag-error dito sa line 15. So, lahat ng nasa baba ng line 15 is magbe-break. So, ayun natin yun. So, kailangan i-contain yun. Para pag hindi siya naging success, is sasabihin lang natin na nag-error siya. Pero pag di siya nag-success naman siya, is set lang natin yung money natin dun sa value na data na yun. Tapos, kukunin lang natin yung, ganun lang ulit yung gagawin natin. This time, isa-set lang yung, para maglalagay lang tayo. Yung set async kasi, parang maglalagay ka lang ng data sa player container. Ay, sa data store container, maglalagay ka lang ng data, parang ganun. Itong, sa set async, is may key siya. Parang, ano bang pangalan ng key? Para pag may parehas na yung key doon, let's say, yung key ko is player user ID. So, pag yung parehas, kung yung key ko is parehas sa data na yon, sa data key, di ma-access natin yung, para siyang makapinto na may, mga value. Let's say, yung player user ID ko is parang room player user ID. So, pag sumali ako doon, pupunta ako sa sa room na yon. Tapos, yung sa room na yun, sa loob ng room na yun, is yun yung mga data. So, yung key na yan, yun yung parang room ID mo. Parang, dun, para pag tugma yung key mo, is parang tugma sa key ng data store container o room ng hotel, is dun malalaman mo yung data. Okay, so, player.user ID. So, kung parehas yung player user ID ng, let's say, yung data natin, let's say, bigyan ko ng example. Diba, ito yung isi-save natin. Ito yung player.user ID. Let's say 111 random numbers yan. Let's say ito yung user ID ng player. Tapos sa loob niyan, yun yung data. So ito yung isi-save natin to save. At kapag nag-join naman tayo to join, is hahanapin lang natin yung data store container. Let's say ito yung data store container na may laman siyang dito player user ID, ganito lang.
marami siyang player user ID, syempre, marami siyang store eh. Pag ganyan, I mean, nandito yung data sa loob niya. Tapos, yan, data user ID, player.user ID. Pag ganyan yung, ganito yung, yung structure ng data store container. So, let's say, ito yung, yung user ID ko. So, pag ito, nandito yung, mga user ID ng ibang player. So, pag parehas yung let's say, ito yun, di ba? Ito yung user ID natin. So, pag parehas yung key natin, let's say, yung player user ID natin sa key natin, ito yung key para kung anong room siya, let's say, room 43124. So, kung parehas sila, ma-access mo na yung data sa loob nito. So, ayun, yun yung explanation ko for key. Para siyang hotel room number. Para pagpunta ka doon mo makikita yung data mo. So, pag parehas yung data kung key mo doon sa room na yun, is doon mo ma-access yung data. So, yun yung sabihin ng user ID. Tapos, sa second parameter, anong data ba yung gusto mong i-save? Kailangan, ang second value naman ng set A, yung second parameter ng set async is yung anong data yung i-save mo. So, kailangan in form of a table. So, kailangan, tumatanggap lang to ng table. So, ito yun. Or pwede rin naman money.value lang. So, money.value lang yung i-save. So, atin, kung marami tayong i-save, edi table lang yung i-save natin. Since marami tayong i-save, so pag marami, gumamit kayo ng table, kung isa lang, money.value lang. So, pag sumali kayo, di mo na kailangan nang sabihin na .data.money. Okay? Kasi since mayroon naman siyang laman, tingnan nyo. Pag ganito lang. Wait lang. If success, then print success. Success. And i-success, print lang natin yung data. So, para malaman nyo ang itsura. Siyempre, ignore lang natin tong attempted index nil since wala pa tayong sineset async. Print data. 0, di ba? Pag ginawa natin yan, $3,000. Tapos nag-leave tayo. Success. Pag success, yung sabihin na save natin yung data. Tapos tingnan nyo, 3,000 na. Kaso, hindi pa natin sinet yung data ng money.value. So, para magawa yun, set lang natin yung, saan lang ba yun? Ito yun. Para magawa yun, i-set lang natin yung data, money.value sa data. Yung data kasi, alam kong, pwede mo yun pwede kayong gumawa ng kahit anong name dyan, pero it's a table lang yan. Ito yun. Kung ayaw nyo naman na ganito, ayun yung data, una gagawa tayo ng data na walang laman na data, undefined. Tapos, i-rewrite lang ng data store service in a form of it's either table or number. It's up to you, or string. Parang i-rewrite niya lang kung table yung nilagay mo dito, so table yung ilalagay niya sa data. Kung number lang ilalagay niya, number lang ilalagay niya sa data. So, ganun lang naman yung data. Pero kung ayaw niya ng ganito, dagdag lang yan. Pwede naman kayo mag-return na lang. Tapos, yung data, dito na lang siya mag-send ng data. Parang print data. Kung gusto nyo. Kung ayaw nyo na ganun. Let's say,
Oops, wala akong properties. $3,000. Ah, okay, so di siya ganon, di pala siya gumagana pag ganon. So kailangan talaga is ganyan, data. So para di kayo mahirapan since hindi pala siya gumagana pag ganon. So ayan, ayun lang muna talaga. Ayan, gamitin na lang tong template. So data. Una, wala siyang laman. So after natin nilagay ng pickle, lalagyan niya ng laman yung data na yan. So, pag meron siyang laman, if success, sabihin true, then kukunin lang natin yung data. So, yun lang. Since tayo, kailangan, 3,000 lang natin yun. Diba? Tapos, set lang natin dito. The money dot value data. Ayan. Save na siya. Diba? Pag nag-give tayo ulit, save na yan. Yan, di ba? May working data na tayo, data saving. So, ang next naman is yung paano mag-save ng parts. Let's say, yung sinabi ko kanina, let's say, pag nag-create yung client ng parts, so, pag nag-live siya, kailangan na doon pa rin yun. Let's say, kahit saan siya, let's say, nandito yung players, nag-create siya ng part dito. Dapat, send niya lang sa server, sabi niya, mag-create ka ng part. Tapos, after mag-create ng part, after nag-live na yung player, is-save lang ka ng player yun. Tapos, pag bumalik siya, nandun pa rin yung part. So, para magawa yun, isi-serialize lang natin yun. Function serialize. Tapos function deserialize. Ibig sabihin, doon natin, wait lang. So, ang tatanggapin lang natin, parang serialize, parang gagawa lang tayo ng part. Let's say, nag-left yung player, tapos nag-join. Let's say, nag-join yung player, tapos meron siyang laman na part sa, let's say, may mga parts siya na-create nung nag-join siya, tapos nag-left. Tapos, pag bumalik siya ulit is, kukunin lang natin yun. A data dapat in form of data. Data in pairs data do. So local part instance that new part that name is part, tapos part that parent, tapos kukunin tayo ng folder, parent is folder, tapos kukunin na tayo ng part that position is data.x, vector 3.new x, data.x, data.y, data.z. After nyan, oops, yan, i-serialize lang natin part return x part that position that x y part that position that z y z part that
So, ba't ganito yung itsura ng ano natin? So, pag nag-serialize tayo, ibig sabihin, parang every time na mag-join tayo is, gagawa tayo ng part. Tapos, kung meron siyang na-save na part doon, let's say, nag-create yung player dito ng ano ng part. So, kukunin lang natin yung position na yun. Tapos, pagbalik niya, gagawa lang tayo ng panibagong part. Tapos, yung position niya. So, yun ano. Tapos, Zadzay, una, serialize natin. Serialize data data.money na lang. Kasi in table naman siya eh. So, data dot gagawa tayo ng folder part to save instance.new folder part to save that parent is workspace part to save that name is player.name. So, after nyan is yung part to save. So, ang sinasabi lang sa serial list is tumatanggap lang tayo ng data which is a form of table since gagawa tayo ng table dito mamaya. Tapos, yung folder nyan, ayun ang folder. Tapos, after nyan is gagawa lang, ilulup lang natin yung data. Let's say, ganito yung itsura ng data natin. Data structure. Ito yung money, 0. Tapos, meron tayong data dito na serialize. Let's say serialize is serialize. Access lang natin yung data. Ito yung data Itong data yan. Tapos .money ito yung .money .serialize ito. So ito yun. So access lang natin siya tapos meron siyang laman dito na 1. Tapos meron siyang laman dito. And yung 1, 2 na yan, yun yung laman ng parts. Let's say, ito, part 1 to, ibig sabihin, part 1, part 2, and so on. And so on. And so on. Ganyan. Parang ito yung structure ng serialize. So, access lang natin, tapos ilulupro lang natin. To. So, di na ako naglagay ng, ng number. Since number lang naman to so di natin nalagay. Ang kailangan lang natin yung data sa loob nito. So, itong 4 key values parang ito yung key, ito yung value. So 4 key, pwede naman kayo lagyan na 4 key and value. So ito yung key 1, ito yung value. So access lang natin yung value sa loob ng table. Tapos value since table siya, kailangan naka-dot notation yan. Dot y. Itong may laman siyang x, ito yun. Ito yung nilalaman ng per each table. Ito yung laman niya 1 x. Mas may laman siya tapos z, y, z. Parang ganyan yung structure niya. Parang nilalagay niya lang dito. So yun lang naman yung structure niya kaya value.say. Ayun, okay lang. Tapos, serialize lang natin yung part. Since stable siya, kailangan data money.value tapos serialize. Yung kanina sinabi ko, serialize. Or pwede naman part to save. Hindi, para kasing parehas. Serial. Tapos, gagawa lang tayo ng isa-save lang natin yun bago natin i-save sa data store. I-save lang natin yung mga position ng player date ng mga parts bago natin siya i-set async, parang i-update yung data. So, kailangan add muna natin yung mga parts ng position nun para pag nag-join tayo, gagawa lang tayo ng part tapos kukunin lang natin yung mga position na sinave natin. So, yun. Tapos part in, kukulan tayo ng part to save. Save workspace, find first child, player.name. Since may character at may folder, so kailangan ang tinatanggap lang natin is folder, hindi character. Tapos, part to save. Kukunin natin lahat ng children niya, tapos
insert lang yan. Yan, okay na yan. Tapos, ginagawa lang ng table insert, yung insert lang natin sa serialized data.serialized, dito yon. Insert natin sa table na to, dito natin siya ilalagay. Yung part, itong part, ang re-return lang, kung di nyo alam yung return, para magre-return siya ng table. So, yung table na yan, damang table na yan, is insert lang natin sa serialize. Para pag nag-serialize tayo dito, kukunin lang natin yung, for each data serialize is parang gagawa tayo ng, for each table, let's say kanina na may table na ganyan. Yan. Is gagawa tayo ng part for each that. New part. Tapos, yung part na yun, then, position na yun will be inside of, yan, like X, Y, and Z. So, I hope you understand. So, itong value is table yan. So, ito yung value, ito yung key. So, di ko na babanggitin yung key since wala naman tayong gagawin sa key. Value lang naman kailangan. So, ayun yung sabihin ng yung serialize at deserialize ng parts. Okay, since wala pa tayong nasa-save, kung wala tayong data sa is kailangan pwede nyo man 0 or 0. Yan, okay, or 0. Yan. Ibig sabihin, pag or 0, pag wala siyang laman sa table. Tapos, gagawa tayo ng screen GUI. Say, magkakreate tayo ng part. Create part. Yan, pag nakakreate na kayo, parang kukunin na yung text button, script.parent, text button, mouse button, okay, connect function. Tapos kukunin natin yung create event, replicate game.getService, replicated, create event, parse server. Tapos gagawa lang tayo sa parse server. Create is game get service, replicated storage .create. Tapos sa baba naman ito is kung tayo gagawa ng create on server event connect function. Tapos lagyan natin yung player dito. Tapos gagawa tayo ng part instance.new part. Tapos part parent is gagawa tayo ng part player part folder, ganyan, workspace, find first child is player.name. Tapos ma-accept lang tayo ng folder since hindi naman natin kukunin yung character ng player. Yung folder lang kukunin natin since may Jeff the Killer dito na folder at may Jeff the Killer na character. So, ang tinatanggap lang natin is yung folder, yung character. So, doon natin i-insert yun. Part folder, part.parent is, part.position is, pwede naman C-frame. Kung C-frame, kung kasama niyo yung gusto niyo ng, kung kayo ng rotation, so position lang naman, parang XYZ lang naman kailangan. Ayan. Tapos, pa-plus lang kayo ng vector3.new 0, 0, negative 5. Parang sa harapan lang yung negative 5. Ayan. Tapos, ayun lang naman siguro eh. So, baliktad pala, sorry. Five pala dapat, sorry. Okay po. Print na natin yung data para makita nyo. So, okay guys, pag ganito yung nangyayari, tapos walang nakalagay na table, balitan nyo lang yung money nyo ng money 1 para
I-reset na lang yung ano mo, yung data mo. Ay, tama. Mali-mali lang ako. Sorry, guys. Ay, nako, bobo ko. Dapat pala, di mo babaguhin yan. Tapos, i-save lang natin yan. Tapos, kaya pala din natin siya data. Since, may naman money yung save natin, kasama na yung serialize. So, kailangan, papalitan natin siya into table. So, yan. It should work now. Since, kailangan talaga natin palitan kasi nga, wait lang guys. Check lang natin yung mga bugs. Ha? May nakita ko ulit ha? Anong ginawa ko doon? So, ito yung structure ng data nyo. Pag i-access nyo. Tapos, gagawa lang kayo ng video stats dito. Tapos, baguhin nyo lang to. I think it should be saved now. Kita nyo na save pa rin. Let's say dito tayo. Tandaan nyo dito ha. Sa red ako mag-spawn. So, kailangan may part dito. Malapit ditong part. Oh shit. Yan, dito. Kailangan may mag-save dyan. O, diba? Kita nyo. Kahit wala namang part dito. Ayun, makita nyo wala. Pero pag nag-join tayo, meron. So, ayun yung way ng paraan pag-save ng parts. So, ayun lang muna for today. And if you don't know something, just comment down below. And if you, or just rewatch the video, or just look at the documentation of Roblox. So, ayun lang muna and goodbye.